Magandang araw mga ka-agri. Welcome na naman sa ating channel. Sa bidyong ito, may i-review tayong thermostat. Ito, nabuksan ko na. Ito ay ang STC 1000 Pro. Ayan. Bubuksan natin to at ipapakita ko sa inyo ang loob nito. Kasi mas mura ito kaysa ibang thermostat na mabibili natin na quality. Kasi ito siya mabigat siya, unlike sa mga thermostat na mabibili natin na mura pero magaan, at saka yung laman hindi quality yung laman. Kaya ito, bubuksan natin at ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng STC 1000 Pro. Yun. Yun. Ayan po mga ka-agri. Ayan po ang laman niya. Mas malaki ang kanyang transformer dito. Mas malaki ang kanyang transformer. Yung relay niya, yan. Yung relay niya 12 volts. Nasa 10 ampere, nasa 10 ampere siya. Tsaka yung sa cooling relay 10 ampere din. Although ito ay made in China, pero ang kagandahan nito, mas malaki ang kanyang transformer dito, at mas mabigat siya kaysa mga thermostat na mura. Ayan po yung laman. Tsaka yung kapasitor niya, mas malaki yung kapasitor niya. Unlike sa isang klase na thermostat na 220 volts din. Ito kasi 220 volts siya. Yung iba kasi na mumurahin, maliit lang yung ang kapasitor dito. Ito mas malaki siya. Ayan. Okay mga ka-agri, pabalik na natin to at susubukan natin. Baka hindi gumana. Baka hindi gumagana to. Balik lang natin. Balik muna natin sa kanyang case. Ayan. Tsaka balik natin to. Yan na siya kadali buksan. Yun. Ayos na. Balik na siya. At saka ito. Balik na natin. Slide lang. Yan. STC 1000 Pro. Ngayon mga ka-agri, susubukan natin. Mayroon ako dito. Plug. Kunin lang natin ito sa likod. Yun.
Tsaka yung power niya dito, yung 1 and 2. 1 and 2 ang power, ito siya. Ganun pa rin naman yung kanyang terminals at saka connection. Wala namang pinagbago sa mga sa STC 1000. Ito kasi ay STC 1000 Pro, bago to. Yan. Gamit lang tayo ng maliit na flat screw. Yan, at tsaka ikakabit na natin ang ating plug. Yan. Lagay na lang natin yung sensor para ma-check natin kung okay yung relay niya. Terminal niya yung 3 and 4, ganun pa rin dito siya. Ibit. Oo. Kita mo lang din ako. Ayan, higpit na. Ipos na. Ayan mga ka-agri. Ikabit na natin ang sensor at saka ang kanyang power supply wiring. Ngayon susubukan na natin to. Ayan. Ayan na. Ayan. Ayos. Magana siya. Nasa 30.5 ang kanyang temperature. Ayan mga ka-agri. Ang reading ng thermostat natin nasa 31.5. 31.5, 31.6. Tsaka dito sa thermohygro nasa 32.8 siya. 32.8. Dito 31.9. So meron siyang difference na almost 0.9 degree Celsius. Tsaka ang kagandahan dito mga ka-agri, ang kanyang sensor cord, mahaba siya. Mahaba yung kanyang sensor cord. Yan. Nasa 2 meters yata. Nasa 2 meters ang sensor niya mga ka-agri, sensor cord niya. Ayan. Susubukan nating iset ang temperature. Dito lang tayo sa liter is long press lang, tapos F2, F3, F4, F5. May F5 siya. Yung ibang thermostat kasi mga ka-agri, yung STC 1000 ay hanggang F4 lang siya. Yung sa F4 yung calibration. Dito sa F1
ito yung temperature limit niya. Ang pag-set nito, click lang natin, tsaka long press natin ang S, tsaka press natin ang up pag tinaas natin. Lagay natin siya sa 37.8. 37.8. Oh, balik. Yan, 37.8. Saka bitawan lang natin. Then sa F2 dapat dito ay kakaltasan natin ng 0.5 para pag bumaba siya 37.3 gagana ang ating heating element. Dito sa F3 wala yan, default lang yan. Tapos F4 calibration. Then sa F5 ito pala degree Celsius or degree Fahrenheit siguro to. Degree Fahrenheit or degree Celsius ang gamitin natin. Gawin na natin degree Celsius. Video yung magmay, wala mong mali na. Okay. Ngayon mga kagre, susubukan natin painitin to. Pinitin natin yung sensor para malaman natin kung mamatay siya 37.8. Yan. Ayan. Matay siya. Hindi ko makikita niya mga kagre. Malabas yung cooling indicator niya. Ibig sabihin, ayan, namatay na. Ayan, gumana na naman yung heating indicator niya. So, ibig sabihin, pag bumaba siya ng 37.3, gagana yung heater natin. Ayan mga kagre, nilagyan natin ng temporary heating element para malaman natin na gumagana talaga siya. Malaman natin na na-on at na-off ng ating relay ang ating heating element. Subukan natin to. Ayan. Ayan mga kagre, umiilaw ang ating heating element kasi hindi pa niya naabot yung highest temperature limit natin. Ang gagawin natin, painitin natin yung sensor niya gamit ng lighter. Malalaman natin na titigil ang ating heating element pag naabot niya na yung dito focus. Naabot niya na yung 37.8. Ayan, matayin siya. Ayan, gumagana siya. Gumagana ang ating relay kasi namatay ang ating heating element pagdating ng 37.8. Tsaka hintayin natin bumaba sa 37.3 para ilaw din ang ating heater.
37.7, 37.6. Ayan, 37.3. Hindi. Hindi. Kaya okay siya mga kagre. Hindi. Magana. Sa palagay ko quality ito kasi maganda yung electrical element niya sa loob. Unlike sa STC 1000 na mumurahin. Yung transformer niya maliit at saka yung capacitor maliit din. At saka dito mas malaki siya. Pero may kamahalan ng konti. Kasi nabili ko to ng 400 yata. $439 yung isa. Yan ang focus ang price. Yan, 439 yung isa. Overseas siya mga kagre. Pero mabilis lang dumating. Mga nasa 8 days lang. 8 to 9 days dumating na siya. Hindi.